Hirap ka bang mag-ipon? Tapos kapag nakaipon ka, nawawalan ka rin ng motivation at disiplina para ituloy. In this video, malalaman mong 6 na practical na paraan para mas maging consistent at disiplinado ka sa pag-iipon. Kahit maliit lang ang kita mo at nakakapag-enjoy ka pa rin sa buhay. Ito ang una, start now kahit maliit na halaga. This might sound like common sense pero maraming tao ang hirap mag-ipon dahil feeling nila kailangan malaking halaga agad ang itatabi nilang pera. Pero ang totoo, mas importante ang consistency kaysa sa laki ng amount. Kaya start today. Huwag mo nang i-delay pa yung pag-iipon mo. Kasi habang dinidelay mo yan, lalo ka lang hindi nakakapag-umpisa. After watching this video, kahit magkano pa yung nasa bulsa mo, wallet mo o e-wallet mo ngayon, itabi mo na agad. Kahit 5 pesos, 20 pesos o 50 pesos pa yan. Breakdown ko sa'yo para mas magets mo. Yung 5 pesos a day, 150 pesos yan in 1 month. At 1,825 pesos naman in 1 year. Pero yung 20 pesos a day, 600 pesos yan in 1 month. At 7,300 pesos naman in 1 year. Now itong 50 pesos a day, 1,500 yan in 1 month at 18,250 pesos naman in 1 year. See, kahit maliit lang yan, may naiipon ka pa rin. Kaya, hindi malaking halaga kaagad ang kailangan mo, pero ang goal mo ngayon ay mabuo ang habit na pag-iipon. Dahil mas madaling palakihin ang existing na ipon kaysa magsimula sa wala. Katulad nitong susunod. Number 2, barya technique. Ito yung isa sa pinaka-underrated na paraan ng pag-iipon na ginagawa ko pa since elementary days. Ito yung mga sukli at barya na nakukuha mo sa pagbili sa labas, pagko-commute o kahit anong transactions mo sa araw-araw na dapat itabi mo agad sa alkansya. Ang importante dito, huwag mong gagalawin. Kaya take note yung paglalagyan mong alkansya ay dapat hindi mo basta-basta maabot at makukuha yung nasa loob. At kahit mukhang maliit man yan sa araw-araw, dahil puro barya, magugulat ka na lang din kung gaano kalaki na rin yan after ilang buwan. Ito rin yung magandang paraan para makapag-ipon ng hindi mabigat sa pakiramdam. Dahil hindi mo ramdam na malaking pera ang nawawala sa'yo. And at the same time, nakakabuild ka rin ng habit na araw-araw may naitatabi kang pera. Number 3, limit money sa e-wallet. Kapag sobrang daming laman ng GCash o e-wallet mo, mas madali kang matempt na gumastos. Lalo pa ngayon, easy access na yan. Isang tap lang via QR code sa mga tindahan, grocery at kainan. Tapos yan din yung madalas na connected sa mga online shopping apps mo like Shopee, Lazada at even food deliveries. Kaya mas magandang maglagay ka lang ng limit or enough na amount para lang sa daily or weekly expenses mo. Example, 500 pesos, 1,000 pesos, or kung anumang sapat na halaga lang. Tapos, yung sobrang pera na pumapasok, ilipat mo agad sa separate savings account o high interest digital banks tulad ng Maribank, Maya, GoTime at iba pa. Pero, ito pa yung hindi alam ng karamihan. May features ngayon tulad ng auto deposit. Katulad nitong sa GCash. Pwede mong iset na automatic malilipat yung certain amount papunta sa GSave o CIMB para hindi mo na kailangang mano-manong isipin na mag-transfer every time. Pwede ka rin mag-set ng specific na amount at araw kung kailan automatic itong masisave doon. Kasi in reality, kapag mas mahirap galawin o i-access yung pera mo, mas madaling umiwas sa impulsive spending at mas nagiging consistent kang makaipon. At speaking of automatic, itong susunod na tip natin, malaking tulong para mas maging consistent ka sa pag-iipon kada buwan. Ito ang gawin mo. Number 4, mag-ipon ng hindi namamalayan. Isa sa pinakamagandang paraan para maging consistent sa pag-iipon ay alisin mo yung manual na pagdedesisyon araw-araw. Kasi kapag nakaasa ka lang sa sipag, sa mood o sa willpower mo, posible talagang may mga araw na tatamarin ka o magagastos mo rin yung pera. Kaya mas maganda kung gagamit ka ng system. Sabi nga, pay yourself first. Mag-ipon ka muna bago gumastos o bumili ng luho. Kaya gamitin mo yung auto transfer feature ng bank o digital wallet mo
para automatic na may napupunta sa savings account mo kada sweldo. Katulad nitong nasa picture. May scheduled transfer dyan kada buwan o kada specific na araw. For example, kung sumasahod ka kada kinsenas at katapusan, pwede kang mag-set ng automatic transfer na let's say 1,000 pesos papunta sa separate savings account mo. Much better kung hiwalay ito sa account na lagi mong ginagamit pang gastos. Pwede rin sa digital banks tulad ng Maribank, Maya, GoTime at iba pa na may mas mataas na interest rates around 3 to 4% or sometimes higher pa depende sa promo compared sa traditional savings accounts. At honestly, madali lang naman itong iset up. Usually less than 2 minutes lang or so. I-check mo lang sa mobile app ng bank o e-wallet mo. At kung hindi ka talaga marunong, paturo ka na lang sa mas teki sa'yo. Tulad ng sa anak mo. Make sure lang din na i-check mo yung transfer fees. Much better kung PesoNet para walang dagdag na charge. Personally, wala pa akong nagiging problema sa automatic transfer ever since. At isa pang option, pwede mo ring ipatransfer diretso sa passbook account mo kung gusto mong mas mahirap galawin yung pera mo. Kasi in reality, kung wala tayong sistema sa pag-iipon, mas madali nating magagastos yung pera dahil sa emotions, impulses at excuses natin. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 5, mag-ipon for enjoyment. Tama yung narinig mo. Hindi mo naman kailangan sobrang magdusa para lang makapag-ipon. Mas mahirap maging consistent kapag pakiramdam mo puro pagtitipid na lang at bawal ka nang mag-enjoy sa buhay. Kaya malaking tulong din kapag may exciting kang dahilan kung bakit ka nag-iipon. Pwedeng pang travel, bagong gamit, pang treat sa pamilya, o kahit simpleng reward sa sarili mo paminsan-minsan. Katulad nitong sample ko sa GoTime. Pwede kang mag-set dito ng maraming savings goal. Tulad dito, ipon for travel. O kahit anong personal goals mo pa. Available din yung ganitong features sa Maya at iba pang digital banks. At ang maganda dito, kahit paunti-unti lang yung hulog mo, nakapag-ipon ka pa rin habang meron ka ring ibang mas importanteng savings goals. Kasi kapag malinaw yung dahilan mo kung bakit ka nag-iipon, mas nagiging motivated kang ituloy ito. Hindi mo rin masyadong napifeel na deprived ka o sobrang tinitipid yung sarili mo. Kaya para hindi ka na mamblema sa pag-iipon and at the same time nakapag-enjoy ka rin sa buhay at hindi mo tinitipid ng sobra ang sarili mo, huwag mong palampasin itong susunod. Number 6, work on increasing your income. Darating talaga sa point na hindi sapat ang puro tipid lang. Kaya habang natututo kang mag-ipon, importante rin na pagtrabahuhan mong pataasin ang income mo. Maglaan ka ng oras kahit 1 hour lang kada araw or tuwing weekend kung paano mo ito magagawa. Pero majority of us, dapat mag-umpisa muna sa kung anong meron ka ngayon. So start with your current job. Baka pwede kang mag-work ng extra hours, aim for bonuses and incentives, or apply sa mas higher position. Or mag-switch ka sa department na mas mataas yung earning potential, tulad ng sales na may commissions at bonuses pa depende sa performance. Or maybe, try asking for a raise. At kung di talaga sapat ang isang income, pwede ka rin mag-try ng something na kaya mong gawin ngayon base sa nalalaman, experience, hilig, or skills mo. Gaya ng side hustle, freelancing, or magsimula ng malit na negosyo sa bahay. Maybe may kaya kang itindang pagkain or produkto. So why not try to sell it? Kasi mas mabilis ka talagang makakaipon kung isa kang tao na parehong marunong na magtipid at kumita. Now kung inaasikaso mo na yung income mo, huwag ka naman sanang mauwi dito sa bonus tip natin na posibleng makasira sa ipon mo. Number 7, huwag magsugal at mangutang. Mahirap mag-ipon kung yung perang tinatabi mo nawawala lang din sa sugal, online casino o pambayad lang ng utang at interes. Minsan kasi iniisip mo yung mabilisang kita, pero bandang huli, mas lalo lang nauubos ang pera mo. Kung ililista mo nga lang lahat ng talo mo kumpara sa panalo mo sa sugal,
most likely, negative ka pa rin overall. Kasi tandaan mo, the house always wins. Business yan, hindi charity. Design talaga ang maraming gambling platforms para mas matagal kang tumaya at maadik kang bumalik. Kaya inaaral nila yung sounds, kulay, animations, at kung gaano kadaling tumaya gamit lang ang cellphone or machine. At honestly, marami na rin akong kakilala na nasira yung ipon, negosyo at pati pamilya dahil sa sugal. Ganon din sa utang. Hindi mo kailangan mangutang lalo na kung para lang sa luho o pang flex lang na hindi mo naman talaga afford. Deadly combo pa yan kapag pinagsama mo yung utang at sugal. Nako po. Kaya kung gusto mo maging consistent sa pag-ipon, iwasan mo rin yung mga habits na unti-unting sumisira sa kaperahan at disiplina mo. Bottom line, para hindi ka mahirapang mag-ipon at maging disiplinado ka dito, kailangan magkaroon ka rin ng malinaw na dahilan or purpose kung bakit ka nag-iipon para meron kang direksyon at maiwasang mawalan ng gana. Kaya subukan mo i-apply kahit isa lang sa mga nabanggit natin kanina. So alin dito? Comment down below. At kung gusto mong subukan yung mga digital banks na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Optional lang to kung trip mo. Now, kung may utang ka ngayon at gusto mong makaipon, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.